Ongoing na po ang voters registration at paghahanda sa election 2025. Kaugnay nga yan, kaliwat kanan na rin ang mga proyekto na nagsusulong na turuan ng mga Filipino ng makabuluhan at tamang pagboto. Panoorin po natin ito. Dahil papalapit na ang national election, nagdaos ng relaunching ang One Vote Boto Sagrado upang matiyak muli ang kaligtasan at kapakanan ng mga botanteng Pilipino. Layon ng One Vote Boto Sagrado na masigurong ang mamamayan, lalo na ang mga kabataan, ay may sapat na kaalaman at kamalayan patungkol sa mga karapatan ng bawat Pilipino sa pagboto. Ang pinaka-goal talaga namin is to educate people about yung mga karapatan ng bawat Pilipino para sa kinabukasan ng mga youth. Kailangan natin i-prepare kung saan patungo yung Pilipinas. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman, isa rin sa mga mahalagang hakbang na dapat tandaan, lalo na ng mga newly registered voters, ay ang masusing pagsusuri bago magdesisyon at bumoto. Mas okay po sana na bago po tayo mag-register or magboto, siguraduhin po natin, let us do our research. Kasi very important po at ang pagre-research natin. And also, ang mapapayo ko po sa mga hindi pa po rehistrado, always tell yourself or ask yourself, ito ba yung gusto ko? Ito ba yung gusto kong nation? Ito ba yung gusto kong country na makikita ko in the future? It is your right kung sino po ang iboboto nyo, and kayo na po ang bahala. Pero syempre po, hindi po tayo magpapalinlang or magpapabola sa iba. Nais din ipabatid ng One Vote Youth Club na ang social media ay isa sa mga posibleng maging daan upang makapagpalaganap ng awareness, lalo na sa kabataan, para sa papalapit na eleksyon. Maliban sa telebisyon at social media, nagsasagawa rin ng mga programa ang One Vote Boto Sagrado para masiguro na abot kamay ng lahat ng mga botante ang edukasyon at awareness na hatid dito. We are coordinating sa mga provinces. Tulad niyan, may Isabela ngayon from San Mariano, from Youth Club. Isa yan sa nagiging kwan namin ngayon na programa na gagawin namin by community para may parating doon sa mga tao. Minsan yan ang problema dahil hindi nila iintindihan kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. Kaya yun, isa yun na kwan namin na papunta sa iba't ibang province para makatulong din sa mga tao na hindi naaabot ng ating sistema.